Ang mga tao rito kapag nagkaedad ay may pagkakataong maging transmigrator at magtungo sa ibang mundo para magsanay. Ngunit ikaw na matagal nang itinuturing na karaniwang tao, ay naging isang makapangyarihang pinuno sa maraming mundo. At ang lihim na ito ay ikaw lang ang nakakaalam. Hanggang sa araw ng pagsusulit ng iyong anak na babae, nagising niya ang mundong minsan mong pinamunuan. Natuklasan niyang kahawig ito ng nobelang isinulat ng kanyang ama. At ikaw ay minsang naghari at pumihil sa isang buong panahon sa mundong ito. Tinawag ka ng mundo bilang Panginoon ng walang hanggang gabi. Mag-isa mong pinatay ang 7 pinuno ng lahing S. At iniligtas ang sangkatauhan ng lumang panahon. Nagbigay takot sa napakaraming lahing S. Ngayon ang mundong ito, ay biglang tinawag ng iyong anak para sa pagsusulit. Ang inang nanonood ng live na pagsusulit ay namutla sa takot. Bilang pangulo ng Reincarnator Association ng Jiangnan City na si Shen Ziyu. Alam niyang ang mundong may antas A ay hindi dapat gamitin sa pagsusulit. At batid niya kung gaano kalubha ang panganib ng A-level na mundo. Paano mabubuhay ang ating anak dito? Sa parehong sandali. Isang mekanikal na boses mula sa Reincarnation Hall ang umalingaw-ngaw. Inaanyayahan ang lahat ng kalahok na maghanda. Papapasok na sa mundo ng reinkarnasyon. Sumiklab ang liwanag. Naglaho ang lahat. Nagpalit ang live na eksena. Isang madilim na kalangitan. Lumulutang ang kulay abong-abo. Ang nakakasakal na atmosfera ay halos hindi makahinga. Si Ning Kaiwei at ang iba pa ay lumitaw sa isang underground shelter. Isang mensahe ng misyon ang lumitaw sa harapan. Maligayang pagdating sa X-Devo Uring World. Misyon ng pagsusulit. Mabuhay ng higit sa 10 araw. Pumatay ng 10 SS. Nang makita ang salitang X-Devo Uring World, huling sumabog ang mga komento sa live chat. S. Pinagsamang sobrenatural na lakas at mundong wakas. A-level 8 bituin. Karapat-dapat sa pangalan. Buti na lang, may misyon na kailangan lang mabuhay ng 10 araw. Ang makaligtas ay tagumpay. Magtago. Napakahina. 3 araw palang alanganin na. Si Ning Kaiwei sa loob ng kanlungan. Matapos ang unang gulat, ay biglang naging kalmado. Tinitigan niya ang impormasyon ng misyon. Isang baliw na ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Naalala ko, may isinulat na nobela si Papa, na tinawag na ang landas ng pagtubos ng hari ng S, sabi niya sa sarili. X-Devo Uring World, SS Crystal Core, sobrenatural na lakas. Bakit sobrang magkahawig? Huwag mong sabihin, hindi katang-isip ang nobela ni Papa. Maging siya ay natawa sa ideyang ito. Karaniwang tao lang si Papa. Kung totoo ang nobela, naalala niya, ang pangunahing tauhan, ay may titulong Panginoon ng walang hanggang gabi. Sa huling bahagi ng kwento, tinapos niya ang isang madilim na panahon, at nahimlay sa ilalim ng X-Devo Uring City. Kumakabog ng malakas ang puso ni Ning Kaiwei. Pakiramdam niya ay natuklasan niya ang napakalaking lihim ng kanyang ama. Lumapit siya sa isang puting buhok na matandang lokal na babae sa sulok. Mahinang nagtanong ng petsa, ika-1 ng Hulyo taong 3035. Itinuro ng matanda ang mekanikal na orasan sa pader. At manhid na nagsabi, tinapakan na ng Apocalypse SS Army ang lahat ng lugar. Hindi na kami mabubuhay ng matagal. Walang ganitong karakter sa nobela. Kinabahan si Ning Kaiwei. Mukhang matapos mahimbing ang Panginoon ng walang hanggang gabi. May problema na naman. Bigla, nayanig ng malakas ang buong kanlungan. Ang malaking pinto ay lumubog sa matinding puwersa. Natuklasan tayo ng Crimson S-King sigaw ng matandang babae sa kawalan ng pag-asa. Sa susunod na sandali, sumabog at nabasag ang malaking pinto. Ang mga baluktot na mukhang SS ay dumagsa na parang alon. Namutla ang magandang mukha ni Ning Kaiwei. Agad hinayla si Anlan at ang iba at tumakbo ng mabilis. Ang eksenang ito, dinudurog nito ang puso ni Shen Ziyu sa labas ng screen. Bumaon ng malalim ang kanyang mga kuko sa laman. Ngunit wala siyang magawa. Sa live stream, lahat ay napabuntong hininga. Inisip nilang tiyak na mamamatay ang mga babaeng ito. Tingnan ninyo, sino ang leader ng SS na iyon? Sandali, ang ulong nakabitin sa kanyang baywang. Parang siya ang top scorer ng Gaokao ng Jiangnan City 10 taon na ang nakalipas. Zhao Feng, sa eksena, isang Crimson S-King na nakasuot ng pulang balabal ang nakatayo sa gitna ng kalye. Umaalon ang kakaibang aura sa paligid niya. At sa kanyang sinturon, nakabitin ng malinaw ang 12-12 ng ulo. Isa sa mga iyon, ay ang henyo na gumimbal sa Kenlan Star 10 taon na ang nakalipas. Ngayon ay makapangyarihang A-level reincarnator, Zhao Zing. Sa sandaling iyon, ilang milyong tao sa buong livestream. Lahat ay natakot ng labis na parang nalaglag ang kaluluwa. Ito ang Crimson S-King nanginginig ang mga kamay ni Shen Ziyu. Sa intel ng Reincarnation Hall, ito ang S-King na nangunguna sa ranggo ng X-Devo Uring Realm. Pinakamahusay na general sa ilalim ng Panginoon ng Apocalypse. Tapos na, tiyak na mamamatay ang anak ko. Sa loob ng X-Devo Uring Realm, si Ning Kaiwei ay tumatakbong parang tinutugis. Ngunit habang tumatakbo, huminto siya sa kawalan ng pag-asa. Sa dulo ng kalsada sa unahan, isa pang pangkat ng SS ang hamarang sa lahat ng daan. Nasa gitna ng pangharap at panglikod na atake. Walang daan paakyat sa langit. Walang pintuan pababa sa lupa. Nanay, palong magpakailanman. Mapait na ngumiti si Ning Kaiwei. Naghanda siyang pumikit at hintayin ang kamatayan. Sa sandaling kritikal, sa gilid ng kanyang mata nakita niya ang madilim na eskinita. Isang matangkad na anino ang tahimik na nakatayo sa poste. Sa ilalim ng liwanag ng X-Moon.
Nakita niyang malinaw ang flake sa baywang ng taong sumasabay sa hangin. Iyon ay, biglang lumaki ang mga mata ni Ning Kaiwei. Sequence 9. Sa nobela ni Tatay, pinakatapat na tauhan ng Panginoon ng walang hanggang gabi. Para bang nahawakan niya ang huling pag-asa. Ginamit niya ang lahat ng lakas. Sumigaw siya ng buong puso. King Wu Jiu. Buzz. Sumili ang isang malamig na sinag. Ang Lord Level SS na papalapit sa kanila. Lumipad pa itaas ang TL. Nabuhos ang X sa malawak na kalangitan. May malakas na lagabog. Gumulong ang TL sa lupa. Ang lalaking nagngangalang Wu Jiu ay dahan-daang bumaba mula sa poste. Maingat niyang pinagmasdan si Ning Kaiwei. Mahinang bumubulong. Talagang sobrang kamukha. Ang tagpong ito ay biglang nagpatahimik sa buong livestream. Kasunod nito ay sumabog ang parang baha ng mga mensaheng gulat. Ano ang nangyayari? Napatay agad ang Lord Level na SS. Sino ang taong ito? Paano siya kilala ng babaeng ito? Dahil lang ba maganda siya? Isang sigaw lang at talagang tumulong na siya. Lubos ding nataranta si Shen Ziyu sa labas ng screen. Ang S-King na si Wu Jiu ay may lakas na hindi masukat. At bukod pa rito, walang ganitong tao sa tala ng Reincarnation Hall. Ibig sabihin, may kakayahan siyang patayin ang lahat ng Reincarnator na nag-imbestiga. Ngunit palagi siyang nagtatago. Bakit? Sino ba talaga siya? Bata, sino ang nagsabi sa iyo ng pangalan ko? Tanong ni Wu Jiu habang nakapikit ang mga mata. Siyempre ang Panginoon ng walang hanggang gabi, sagot ni Ning Kaiwei habang hinihingal. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Wu Jiu. Kasunod nito, ang tingin niya kay Ning Kaiwei ay naging hindi pa naranasang lamang. Maging ang dulo ng ilong ay bahagyang nanakit. Parang pipigil ang umiyak, gaya ng inaasahan dugo ng aking hari. Hindi pumayag ang Crimson S-King sa likuran. Isang malamig at mabagsik na presensya ang dumagan. Ano ka bang nilalang? Pinatay mo ang aking general. Hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa akin? Paliwanag, sabi ni Wu Jiu habang kumukunot ang noo. Humakbang siya pasulong. Mula nang sumunod ako sa aking hari, kung sino ang gusto kong patayin ay papatayin ko. Lumipas ang maraming dekada. Nakalimutan na ng mundo ang pangalan ng aking hari. Kahit ang basurang aso na tulad mo. Naglakas loob pang humingi ng paliwanag sa akin. Sobrang yabang. Sukdulang yabang. Lahat sa livestream ay nayanig sa mapang ipang presensya. Kung hindi mo ibibigay, ako na mismo ang kukuha, sigaw ng Crimson S-King. Bumunot siya ng isang higanteng X-espada. Lubusang sumabog ang presyon ng S-King. Halos masuffocate ang apat na kasama ni Ning Kaiwei. Parang sisubog palabas ang X-gabi. Sa isang iglap, naglahong parang usok ang lahat ng presyon. Isang hakbang lang pasulong si Wu Jiu. Winasak niya ang buong presyon ng Crimson S-King. Sa susunod na sandali, nag-iwan ng anino ang anyo ni Wu Jiu sa kinatatayuan niya. At biglang lumitaw sa harap ng Crimson S-King. Matinding lumiit ang mga mata ng Crimson S-King. Nilamon ng walang hanggang takot ang kanyang kalooban. Kakapagsalita pa lang niya ng isang salita. Isang butong kamay ang sumakol sa kanyang leeg. Hindi masukat na nakakatakot na puwersa ang agad na dumurog sa kanyang enerhiya. Marahas siyang ibinagsak sa lupa. Dagandong. Gumuho ang kalsada. Gumuho ang mga gusali sa magkabilang panig. Ang pinili noon ng Yungay S-Clan ang Mamuno, malamig at walang awa ang tinig ni Wu Jiu. Paano kayo mga basurang aso ang makakapagmayabang? At maghasik ng karahasan dito. Diretso niyang dinurog ang leeg ng Crimson S-King. Sa nanlalaking mga mata ng pinakamataas na S-King bago mamatay. Nang marinig ang apat na salitang Yungay S-Clan, sumabog ang walang hangganang takot mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Ang buong livestream, milyon-milyong manunood, kasama si Shen Ziyu sa harap ng screen, ay tuluyang nawalan ng boses. S-King, agad ding napatay, ang Wu Jiu na ito, at ang Yungay S-Clan at aking hari na binabanggit niya. Ano ba talaga silang uri ng mga nilalang? Sa screen nakanganga si Shen Ziyu. Ang ekspresyon niya ay tuluyang natulala. May nakaligtaan ba siya? Ang pangunahing tanong ay, wala rin siyang espesyal na mata. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang manunood ay umakyat mula milyon patungong 10 milyon. Mabilis na kumalat sa buong Kenlan Star 33,689,900. Samantala, sa pangunahing palasyo ng kabisera ng Kenlan Star, isang lalaking kayang magpasya sa kapalaran ng planeta, ang Gobernador Fu Lingfeng, naghahanda ng tamasahin ng mahalagang oras ng pahinga sa tanghali. Isang nagmamadaling katok ang Samira sa kanyang katahimikan. Ginoong Gobernador, may mahalagang bagay akong dapat iulat agad. Ito ang kanyang punong kalihim. Ang boses ay nagmamadali at balisa. Wala na ang dating kalmado. Kumunat ang noo ni Fu Lingfeng. Lubhang hindi nasiyahan. Hindi ba sinabi ko, huwag akong gambling sa oras ng pahinga? Ginoo, napakahalaga ng bagay na ito. Ito ay tungkol sa reincarnation assessment ng Jiangnan City. Kailangan ninyong pumunta agad at tingnan ito. Nanginginig na ang boses ng punong kalihim. Napabuntong hininga si Fu Lingfeng. Alam na niya sa puso niya. Malamang tungkol sa bagong lumitaw na A-level world. Ilang bata lang ang mamamatay. Ang patakaran ay patakaran. Walang silbi ang sinumang mamamagitan. Sabihin mo lang sa akin ang listahan ng mga namatay. Ang susunod na sinabi ng punong kalihim. Ang agad na nagpabalisa sa kanya. Nakakita kami ng isang napakalakas na S-King. Isang pag-iral na walang kahit anong tala ang mga naunang pangkat ng investigasyon. Biglang nagbago ang anyo ni Fu Lingfeng. Para maunawaan ang ex-Divo Uring Realm.
Nagsakripisyo ang federasyon ng mahigit 100 A-level na elite reincarnator para sa impormasyong ito. Paanong may nakalusot pa, grupo ng mga inutil, bumigat ang kanyang loob, kapag inusisa ito ng reincarnation hall. Hindi rin siya makakaligtas bilang gobernador. Bigla niyang itinulak ang malaking pinto. Nakita niya ang punong kalihim at ang mga miyembro ng investigasyon na mapatla ang mga mukha. Sa gitnang screen, ipinapalabas muli ang eksena ng livestream kanina. Nang makita niyang pinatay ni Wu Jiyu ang Crimson S-King sa isang palad. Biglang lumiit ang mga mata ni Fu Lingfeng. Galit niyang tinitigan ang pangkat ng investigasyon. Ganitong kalakas na S-King. Paano ninyo nagawang palampasin? Namumutla ang mga labi ng pinuno ng investigasyon. Desperadong umiling. Talagang ginawa nila ang lahat. Sino ang mag-aakalang may nakatagong halimaw na ganitong antas sa impyernong lugar na ito? Bukod pa roon, sa likod ng Wu Jiyu na ito, mukhang may isang Yungay S-clan at isang misteryosong hari. Ginoo, bukod dito, may isa pang mas kakaibang bagay hirap na lumunok ang punong kalihim. Ibinalik ang eksena kay Ning Kaiwei. Nakunat ang noo ni Fu Lingfeng habang nanunood. Sino ang batang babaeng ito? Ning Kaiwei, eksamini mula sa Jiangnan City. Ang kanyang ina ay ang presidente ng lokal na Reincarnation Association na si Shen Ziyu. Ang ama ay patuloy pang iniimbestigahan ang pagkakakilanlan. Ang unang pumasok sa isip ni Fu Lingfeng ay si Shen Ziyu ang naglabas ng lihim. Ngunit nang pag-isipan niya muli, kahit siya ay walang alam sa pag-iral ni Wu Jiyu, paano malalaman ito ni Shen Ziyu? Sa sandaling iyon, ang eksena sa screen ay tuluyang nagpatulala sa kanya. Wu Jiyu, ang nakakatakot na nilalang na pumatay sa S-King sa isang iglap, ay sinugutan ang sarili niyang noo, at pinilit palabasin ng isang patak ng matingkad na pulang asensya. Ibinigay niya ito sa iyong anak. Sa kanyang baluktot na mukha, may bahagyang ngiti pa. Nag-alinlangan sandali si Ning Kaiwei. Dahil pakiramdam niya napakahalaga nito. Hindi na kailangang magalang-ginang. Ito ay likha mismo ng aking hari noon. Mangyaring tanggapin mo ito, sabi ni Wu Jiyu. Diretsyong ipinasok ang patak ng asensya sa noo ni Ning Kaiwei. Sa isang iglap, sumabog pa itaas ang aura ni Ning Kaiwei. Lubos na nagbago ang lahat ng kanyang pandama. Mga pagpipilian sa misyon, makakuha ng anumang uri ng pambihirang kapangyarihan. Kumpleto na, lumitaw ang paalala ng Reincarnation Hall. Sumabog sa gulat ang 10 milyong manunood. Hindi maaari, ang pinagmulan ng sistema ng top-tier S-King. Ibinigay lang basta-basta. Grabe, anong klaseng anak ng tadhana ang batang ito? Sa simula pa lang may top-tier na tulong. Tapos na. Talagang nakuha niya ang laban sa langit na oportunidad. Sa loob ng pangunahing palasyo ng kabisera, parang kamatayan ang katahimikan. Lahat ay nakanganga, kabilang ang gobernador na si Fu Lingfeng. Lahat ay napalubog sa malalim na katahimikan. Sila ay nagsumikap at muntik mamatay. Siyam na kamatayan isang buhay bago makuha ang lakas. Pero napakadaling nakuha ito ni Ning Kaiwei. Kung hindi mo alam, aakalain mong naglalaro lang ng bahay-bahayan. Na-upload na ba ang impormasyon ng X-System? Na-upload na ba, tanong ni Fu Lingfeng sa mababang tinig simulan? Matagumpay na na-upload. Agad na pumasok si Fu Lingfeng sa sariling autoridad at kumonekta sa pangunahing kalooban ng Reincarnation Hall. Goddess of Wisdom, isinasagawa ang pagkilala sa X-System. Antas ng pagsusuri, ang kalmadong elektronikong boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tapos na ang pagsusuri ng X-System. Ang resulta ng pagsusuri ay S-Level. Ang hindi nagbabagong mekanikal na tinig ng Goddess of Wisdom ay nagkaroon ng bihirang sandaling paghinto. Pagkabigkas pa lamang, ang lahat sa bulwagan ay parang tinamaan ng 5 kidlat. Agad na nanigas, biglang nang inag ang katawan ni Fu Lingfeng. Maging ang kanyang paghinga ay bumilis. Pagalang-galang na Goddess of Wisdom. Sigurado po ba kayo na ito ay S-Level? Sa ilang 10,000 taong kasaysayan ng buong federasyon, S-Level na X-System ay 15 lamang ang uri. Ilang daang taon na silang walang natutuklasang bagong S-Level. Tapos na ang pagsusuri. Tama ang resulta, muling naging malamig ang tinig ng Goddess of Wisdom. Walang pagtutol. Oo, biglang tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Fu Lingfeng. May ambag ang uploader na si Ning Kaiwei. Ang gobernador ng Kendlan Star ay dapat magbigay ng gantimpalang puntos. 500,000 puntos. Napasinghap ng malamig na hangin si Fu Lingfeng. Ang halagang ito ay sapat para ipaglaban ng isang A-level reincarnator sa buong buhay. Matapos mawala ang kalooban ng Goddess of Wisdom, binuksan ng punong kalihim na nanginginig ang mga kamay ang kabuuang ranggo ng X-System ng Reincarnation Hall. Sa susunod na sandali, biglang tumigil ang kanyang tingin. Ginoong gobernador, pakiramdam ko, magbabago na ang panahon sa labas. Mabilis na lumapit si Fu Lingfeng upang tumingin. Napatigil din siya. Ang dating hindi matinag na S-Level 10 system ranking ay nagbago na. Ang pag-iral na libu-libong taon nang nandoon. Ang S-Level 10 Clan Progenitor System na ipinagmamalaki ng sinaunang X-Clan ay naitulak pababa sa ikatlong pwesto. Ang pumalit dito ay isang ganap na di kilalang pangalan. Ikalawang pwesto, S-Level Serial Number 356 X-System. Talagang magbabago na ang mundo, malalim na napabuntong hininga si Fu Lingfeng. Kaya niyang makita ang isang ganap na bagong S-Level 10 system na biglang pumasok sa ikalawang pwesto ay magdudulot ng napakalaking dagok sa buong balanse ng kapangyarihan ng federasyon.
Kasabay nito, sa hilagang yelo ng ex-Divo Uring Realm, sa loob ng isang palasyong yelo at nyebe, biglang iminulat ng Apocalypse Lord na may uban na ang mga mata. Hindi lamang niya naramdaman ang pagkamatay ng Crimson S-King, kundi pati ang isang takot na nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Isang presensyang puno ng takot mula sa kaibuturan ng ex-bloodline. 70 taon na, Yungay S-Clan. Hindi ba matagal na itong naglaho puno nang hindi makapaniwala ang kanyang matandang tinig? Nang marinig ito ng 5 S-King sa ilalim niya, lahat ay namutla. Ang salitang Yungay ay bangungot na nakaukit sa kaluluwa ng lahat ng S-Clan. Panginoon, talaga bang pinatay ng Yungay S-Clan ang ikatlo? Hindi ba ibig sabihin nito ay tapos na tayo? Ang nilalang na iyon, tiyak na papatayin tayong lahat. Imposible pa bago ang tingin ng Apocalypse Lord. Noong panahong iyon pinuksan ng taong iyon ang 3 dakilang ninuno. Dapat ay siya mismo ang bumagsak. Bigla siyang tumingin sa direksyon ng ex-Divo Uring City. Sumama kayo sa akin. Sa loob ng ilang sandali, isang higanteng SS Bone Dragon na tumatakip sa langit ang bumasag sa yelo at lumabas. Sakay ang Apocalypse Lord at ang 5 dakilang S-King. Patungo sa direksyon kung nasaan si Ning Kaiwei. Ay humagibis palayo, sa loob ng ex-Divo Uring City. Masipag na pinupulot ni Ning Kaiwei ang mga nahulog na S kasama ang mga kaibigan. Hinukay nila ang lahat ng Crystal Core mula sa 3,000 Elite SS. Kaiwei, ang taong iyon, bakit niya tayo tinulungan, tanong ni Anlan na may takot pa rin. Ngumiti ng malapad si Ning Kaiwei, at nagsalita ng nakakagulat, dahil kilala siya ng tatay ko. Natigilan si Anlan, huwag kang magbiro, paano makikilala ng tatay mo ang ganitong halimaw ng mundo? Huminga ng malalim si Ning Kaiwei, at nagpa siya ng sabihin ang totoo. Noong bata pa ako, palihim kong binasa ang nobelang isinulat ng tatay ko. Ang pamagat ay ang landas ng pagtubos ng S-King. Ang kwento sa loob ay eksaktong kapareho ng ex-Divo Uring Realm. Kaya, lubos akong naghihinala na ang Yungay Lord ng ex-Divo Uring Realm ay ang tatay ko mismo. Pagkasabi nito, hindi lang si Anlan ang nanigas sa gulat. Ang 10 milyong manonood sa buong livestream ay tuluyang nabaliw. Sumabog ang mga komento na parang bulkan. Ganap na nagliyab. Grabe, nag-search ako. Talagang may ganitong libro. Ang pen name ng may akda ay Qingshan Hermit. Isang flop na nobela na inilathala 5 taon na ang nakalipas. Tugmang-tugma talaga ang kwento sa ex-Divo Uring Realm. Pareho pati ang mga detalye. Hindi ba, ang may akda ng nobela ay ang pinuno ng ibang mundo. Ang lupit ng ganitong identity reversal. Sa pangunahing bulwagan ng kabisera, ipinakuha na ni Fu Lingfeng ang buong nilalaman ng nobelang iyon. Nang makita ang Yungay Lord na lumikha ng 9 na serye ng X-System. Ang S-level na Sequence 9 ay isa lamang sa mga ito. Pinuksa ng Yungay Lord ang 3 dakilang ninuno sa sariling lakas, at kalaunan ay nahimlay sa ilalim ng ex-Divo Uring City. Tumigil ang paghinga ng buong bulwagan. Puno ng hindi pa nararanasang bigat ang mga mata ni Fu Lingfeng. Ang kailangan niyang imbestigahan ngayon ay hindi na ang ex-Divo Uring Realm, kundi si Ning Qingshan, sa loob ng ex-Divo Uring City. Matapos makumpleto ang misyon pwede nang bumalik agad sina Anlan at ang iba. Ngunit umiling si Ning Kaiwei. Mauna na kayo, gusto kong tulungan si Wu Jiyu. Pupunta siya upang hanapin ang lugar ng mahabang pagkakahimlay ng Yungay Lord na nakatala sa nobela. Iyon ang iyong libingan. Gagamitin ang mga kayamanan sa loob upang tulungan si Wu Jiyu na makarecover mula sa matinding pinsala. Nagkatinginan sina Anlan at ang iba. At taimtim na tumango, sasamahan ka namin. Ngunit, sa mismong sandaling kakilos pa lamang sila. Dumilim ang langit, umiikot ang maiitim na ulap, bumuhos ang ex-ulan. Isang di mailarawang nakakatakot na presyon ang bumaba mula sa langit. Nagsimulang yumanig ng marahas ang lupa. Sa labas ng lungsod, parang alon na dumagsa ang madilim na hukbo ng SS. Sa kalangitan sa itaas, dahan-daang lumitaw ang dambuhalang SS Bone Dragon. Ang Apocalypse Lord at ang kanyang 5 dakilang S-King. Palamig na nakatanaw pababa, agad na nakilala ng Apocalypse Lord si Wu Jiyu. Ngunit kasunod nito, nakita niyang si Wu Jiyu ay nasa matinding kahinaan. Tinitigan ng Apocalypse Lord ang mahinang Wu Jiyu sa harap niya. Sumiklab ang sakim na liwanag sa kanyang mga mata. Wala siyang pakialam sa Yungay S-Clan o sa pagbabago ng panahon. Ang alam lang niya, ang naghihingalong nilalang sa harap niya. May dumadaloy sa katawan ng pinakamataas na S-Level 10 system ng ex-Divo Uring Realm. Kung masasamsam niya ang kapangyarihang ito, kung gayon, ang pamumuno sa ex-Divo Uring Realm ay hindi na panaginip. Wu Jiyu nagbago na ang panahon, sabi ng Apocalypse Lord mula sa itaas. Umalingaw ang boses na parang kulog. Kung magpapasailalim ka sa akin, ang pagpatay mo sa Crimson S-King, mapapawalang sala ko. Ngunit hindi inaasahan. Hindi lamang hindi sumuko si Wu Jiyu, bagkos ay humalakhak ng malakas. Kailangan ko ba ang iyong pagpapatawad? Ano ka ba talaga? Mabuti, napakabuti. Malamig ang tingin ng Apocalypse Lord. Sumuko, o mamatay, dahil pinili mo ang huli. Tutok din ko ang kagustuhan mo. Pagkawala ng kanyang boses, sumulyap siya patungo sa Central Street. Doon, may umuusbong ding bagong S-Level 10 system aura. Bagaman mahina, ngunit iisa ang ugat at pinagmulan. Ganun pala, bigla niyang naunawaan ang dahilan ng paghina ni Wu Jiyu. Inihiwalay ang pinagmulan ng X-System.
Anong relasyon iyon, na nagbunsod sa kanya na magbayad ng ganitong kasuklam-suklam na halaga? Gumalaw ang kanyang mga mata. Agad na nakaintindi ang 5 dakilang esking sa tabi niya. At naging 5 itim na anino. Diretsyong sumugod sa kinaroroonan ni Ning Kaiwei. Saan kayo pupunta? Galit na sumigaw si Wu Jiyu. Agad na bamuka ang kanyang domain. Sinusubukang balutin ang lahat. Napakalaki ng gana mo. Kaya mo bang lunukin ito? Malamig na tumawa ang Apocalypse Lord. Nagtipon ng ex-kidlat sa kanyang palad. Madaling pinunit ang domain ni Wu Jiyu. Hindi mo na nga mailigtas ang sarili mo. Gusto mo pang manghimasok sa iba. Habang papalapit na ang 5 dakilang esking sa Central Street, lubos na hinayla si Wu Jiyu ng Apocalypse Lord. Wala siyang paraan para makaalpas. Sa sandaling ito, nakatayo si Ning Kaiwei sa harap ng isang ex-kulay na lawa. Dito na nga, ayon sa nakasulat sa nobela mo. Ito ang daan patungo sa lugar ng iyong mahabang pagkakahimlay. Ang pasukan ng Yungay Mausoleum Palace. Naghahanda na siyang tumalon pababa. Biglang nagbago ang kalangitan. Sunod-sunod ang ungol ng dragon. Delikado, may problema si Wu Jiyu. Hindi na siya nag-alinlangan. Tumalon siya diretso sa lawa. Agad na nahati sa magkabilang panig ang tubig. Ibinunyag ang isang hagdan ng patungo sa ilalim ng lupa. Ano pang hinihintay ninyo? Sumunod kayo sa akin. Kumaway si Ning Kaiwei sa natatarantang sinaanlan sa pampang. Nasaksihan ng 10 milyong manonood sa livestream ang tagpong ito. Agad na naglaho ang lahat ng pagdududa. Bamaha ang mga komento. Grabe, talagang nahanap niya. Lahat ng nakasulat sa nobela ay totoo pala. Nabasa ko ang wakas. Sa ilalim nito ay ang libingan ng Yungay Lord. Sa harap ng screen si Shen Ziyu. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Paging ang paghinga ay bumilis. Naalala niya ang mga dati niyang maling hinala sa iyo. Naalala rin niya ang isa mo pang nobela, ang talaan ng pagsisisi ng HD Big Shot. Ibig bang sabihin, ang bawat flop na nobelang isinulat mo ay tumutugma sa isang tunay na umiiral na mundo. Ikaw ang Diyos ng mundong iyon. Habang pababa ng pababa sa mga hakbang si Ning Kaiwei, siya tulad ng 10 milyong manonood, ay naghihintay ng isang katotohanan. Sa pagpasok sa mausoleum, isang maringal at mabigat na aura ang samalubong. Sa magkabilang gilid ng napakalaking underground palace, nakatayo ang hindi mabilang na mga rebeltong bato. Sabay-sabay na nakaluhod patungo sa dulo ng palasyo. At doon, sa isang dambuhalang trono na sumasakop sa kalahati ng palasyo, tahimik na nakaupo ang isang rebeltong tila sumusuporta sa langit. Ang maringal na tindig, ang paghaharing dignidad, kahit sa likod ng screen, ay nagdulot ng paninikip ng dibdib sa 10 milyong manonood. Ama, nang makita ng malinaw ang mukha ng rebulto, tuluyang natigilan si Ning Kaiwei. Ang mukhang iyon ay lubos na naiiba sa iyong karaniwang banayad at palabirong anyo, punong-puno ng malamig na awtoridad at dignidad ng isang hari. Ngunit, ang mga tampok ng mukha, malinaw na ikaw si Ning Qingshan. Talagang ang sitiyong Ning Bulalas ni Anlan na nanlaki ang mga mata. Punong-puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Ning Qingshan, gaano karami ang itinago mo sa akin? Bulalas ni Shen Ziyu sa labas ng screen. Para bang sumabog ang isip niya. Mas lalong sumabog ang mga komento sa livestream. Nalutas na, solid na ebidensya. Ang may akda ng nobela ay mismong Yungay Lord. Ang landas ng pagtubos ng Esking ay hindi nobela. Ito pala ay sariling talambuhay. Iminumungkahi kong imbestigahan ng federasyon si Ning Qingshan. Malaki ang tsansang galing siya sa ibang mundo. Sa sandaling iyon, isang malamig at madilim na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran ni Ning Kaiwei. Kung saan hirap kang maghanap, dumating ng walang pagod, ang libingan ng Yungay Lord. Natagpuan na namin. Dahan-daang lumapit ang 5 dakilang esking. Puno ng kasakiman ang kanilang mga mata. Kayo nagbago ang kulay ng mukha ni Ning Kaiwei. Talagita, masunuring buksan ang pintuan ng mausoleum.